doon nga, kanina, medyo, partner, medyo naubos, naubusan ng alin? pasensya si Senator Raffy doon sa mga resource persons mga niya. resource persons O, ibang sa committee hearing. to, partner. Oo. Committee on, sa dangerous drugs. Ni Senator Bato, ang chairman rito. Oo. Okay. Iba na to. Oo. Ako, partner, hindi ko masyadong, kasi ang hearing ay tungkol doon sa nawawalang beauty queen. Dalawa nga yun eh. Dalawa May, yun. may isa pa yung pinasok sa Dalawa pala. inaresto. Oo. Dalawa yung hearing pala. Dalawa yung Hindi- issue. Issue Oo. na tinatalakay doon sa hearing na yon. Hindi lang pala doon sa beauty queen. Hindi lang, May hindi isa. lang. Yung isa, yung sa pamilya na pinasok daw ng mga polis. Oo. Oo. Tama, oo. Kasi yun yung parang pinasok na nakabonet daw. Okay. So hindi pala related yun doon sa sa Oo, kaso kasi ni Camilon. dalawa yung parang naging issue na ang involved ay mga pulis. Mga pulis. Oo. So isinama na lang yun sa iisang partner. Isang araw. Na Oo, schedule. total naman eh. Pareho naman sa committee ni Senator Bato. Pulis din Oo. naman involved. A continuation of the hearing on the proposed Senate resolution number 913, which seeks to investigate in aid of legislation the disappearance of beauty queen Catherine Camilon, and Senate resolution number 767 on the alleged abuse, killings, and human rights violation of the Philippine National Police due to their failure to follow operational procedure. The meeting is called to order. Tawagan yung si Senator Tulfo kung saan na siya. Diba? Okay. So, ang pinag-uusapan doon, partner, yung procedure Oo, yung procedure. ng Pag-aresto. sa Yes. isang tao. Kasi ang narinig ko kaninang tanong ay tungkol sa warrant of arrest. Oo. Warrant of arrest. Oo. Ang tinatanong niya doon sa hepe ata ng stasyon na may dala ba kayong may dala ba kayong warrant? Oo. Ang sabi ng hepe, wala. Okay, pero ang sagot ng hepe, may warrant po yung tao na yun. Oo. May warrant of arrest po yun. Yan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis. Kahit na sabihin natin wala ng warrant. At least man na may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yun, was the procedure violated? Yes or no lang? No sir, no sir. The procedure wasn't violated? Yes sir, yes. Pwede mag-rate ng walang body cam? Depende sir kasi hindi raid yung pinuntahan sir. Kaya mag-serve ng walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede sir kung covert operation kasi yun sir yung nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila dun sir. Based dun sa So wala silang warrant. Yes sir, none. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahinga sila ng untong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ko, paparilib ko. Yes, sir. Makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga naman netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero meron, wag ka muna sumagot. Sir, sir. Wala silang warrant Yes, sir. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant was office because, andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time, merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, Attorney? Kaya nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera po.
Narinig mo, Colonel Anedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulfo, klaruin mo natin. Yes. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero Oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung Chief Intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may There's a existing warrant. warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nila bit-bit yung Yes, warrant. sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating. Chief Intel po yung nandun, sir. Klaruin natin, covered ng warrant yung Yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nila bit-bit yung papel. Yes, sir. Oh, klaruin mo Then, mag- walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon ng inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. So hindi lang kami nagdala ng warrants because Nagva-validate pa lang. nagva-validate pa Oo. lang. Nagsagawa sila ng covered operation ba yun? Covert, oo. Covered Oo. operation. Covered operation. Parang hindi pa, Doon kasi- ang covert operation parang hindi mo na silang papakilalang police. Kasi, syempre, Oo. masusunog yun, partner. Oo. Kapag ka naka-uniform ka na, malalaman na ng tao na arestuhin mo siya kasi Oo, napapaligiran ka. correct. Napapaligiran ka na namin. Na may pulis doon na umaali-aligid. Oo. Di ba? Siyempre, tatakas na yon. Oo. Magtatago na yon. So, parang doon sila hindi nagkaintindihan Oo. doon sa procedure na yon. Oo. Kasi partner, kasi ganito. Prior to that, ito lang hiling ang pag-usapan natin. Oo, Ha? oo. May nauna na kasi. Pinag-usapan nila about search warrant and warrant of arrest. Oo. Prior to that, partner, itong hearing lang na to, pinag-usapan nila, nga, tama ka, kung yung paano yung pag-aresto. Oo. Bakit nakabonet? Kasi Okay. may nagsasabi nakabonet daw. Oo. So, ito, yung nakausap niya ngayon yung hepe ng Pandibulacan. Oo. So, dun sila medyo nagkainitan. Oo. Sabi nagsisinungaling daw kasi sinabi na kaya nagbobonet kasi mainit sa Bulacan. Oo. So, sabi naman ni Hepe, hindi po yan yung sagot ko. Kumbaga parang sabi ni Hepe, ang dating is out of context. Oo. Yung pagkakasabi ni Senator Raffy Tulfo. Oo. Ang sabi niya, na pinilay naman ni Senator Oo. Raffy Tulfo, yung interview niya sa radyo to, partner. Ha? Mm-mm. Ang sabi ni Hepe doon, hindi po pwede dapat nakabonet pag nag-aaresto. Pag nag-aaresto, partner, ha? Mm-mm. Pero prior to that, pwede kang nakabonet. Diba? Kung naiinitan ka, ako nga, sabi niya, ako din po nakabonet kasi mainit kasi at that time daw, nasa bubong siya. Mm-mm. Or something to that effect, whatever. So, pero kapag mag-aaresto na, hindi ka pwedeng nakabonet. Kailangan labas ang mukha mo. Mm-mm. So, doon nagalit si Senator Raffy Tulfo. Sabi niya, ang sabi mo, nainis siya sa sagot. Oo. Sabi niya, dapat daw ang sagot. Kasi kapag kasi kay Senator Raffy Tulfo ka sumasagot, meron siya dapat na sagot na yun lang yung gusto niya madinig. Pag sumobra ka doon, or kumulang ka doon, magagalit siya. Mm. So, sabi niya, ang sinabi ko po, na na-play naman, na kapag nakataas, tama ba nakababa, bawal. Dapat itaas mo para kita lahat yung mukha mo. Oo. Sinong nagsabi niya? Yung hepe? Oo. Yung At hepe yun ang lumabas ng pandi. yun Okay. ang lumabas sa recorded na interview. Oo. So, wala naman siya sinabi na parang nang-iinsulto lang na, dito nga po, ako din po nakabonet kasi mainit. Sinabi naman niya mainit. Di naman niya dinideny. Oo. Pero ang pagkakasabi niya ay ito. Gumagamit kami niyan pero not during The operation. serving the warrant. Okay. Okay? So, nagbabonet lang kami dito kasi mainit sa Mm-mm. Bulacan. So, ang sabi ni Senator Raffy Tulfo, hindi dapat yan ang sagot mo. So, di ba ang hirap sumagot kay Senator Raffy Tulfo? Kasi meron na siya dapat na sagot na nasa utak niya na dapat yun ang sagutin mo. Oo. Kapag hindi yun ang sinagot mo, magagalit siya. So, ang sabi niya, dapat hindi daw yan sinagot mo. Ang dapat na sinagot mo, bawal ang nakabonet. Hanggang doon lang. Hindi na daw dapat niya sinabi na mainit kasi. Hindi sa akin lang, partner. Ayaw niyang tumanggap ng dahilan. Oo. So, in other Parang words, ganun. In an interview, the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me, papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him on the road. Baki-ready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag
na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siyang nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-built ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumsik, can we administer the oath? Nag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nabubonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na mag-bonnet yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided. Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as No, sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo, maging ikaw, nagbobonet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, akong nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagawa mong kengko yung PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonet. Anong kinalaman ng mainit na anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you denying it na you said na mainit? No, sir. You denying Mayroon akong naaalala Hindi, na sinabi you denying it? na mainit. Let's sir. play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Kaya niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video. Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before Why? niyo po i-play para po hindi po ako mangungopia sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo po. Noong tawagan niyo po ako ay actually ako ay nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay Before you continue, sandali lang. Colonel Polonio. Sir? Hipi ka pa ngayon doon o narilib ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa Sa Pandibulacan, sir. Pandi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hippie. Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Senator Tulfo. Bakit niyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Yeah. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanungin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol dun, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo dun sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko dun, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet. Dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time, ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko. Natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po, in short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure ng pagsaserve ng warrant. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo nakabonet. So tama ba yung ginawa nila? Mali, na nakabonet sila. Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet o ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonet, ito nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung gender routine namin, lang na po namin na talagang nakasigitan na po. Kasi po, ang talagang halos kilala na po kami dito. Sir, why did you, kahit kilalan pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair,
tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order in committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So there's a motion from Senator Tulfo that we require these 3 policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Kapag ka Oo. meron kang sagot na hindi ayon sa utak niya, Oo. mali ka na. Oo. So, paparelieve ka na niya. Oo. Di ba kasi daw, kinukonsinti niya yung mga abusadong polis. Oo. Ayan. So, sabi niya, balita niya, na-relieve ito. Pero ang tinanong ni Senator Bato, kung nasaan na siya, ano ng posisyon niya, nabalik sa posisyon Mhm. as chief ng Pandibulacan. Siyempre, nagpantig yung tenga ni Senator Raffy Tulfo. Kasi, parang ang dating partner, pag inutos niya na iparelieve, dapat i-leave. Mhm. Hindi na dapat ibalik. Oo. Pero partner, Eh, di ba may investigation pa naman yung ginagawa? yes, Kung talaga bang... dapat ba i-relieve Oo, o hindi? nagkamali ba? Nagkamali ba? Oo. Ang mga pulis o... Yon. O tama lang ba ang Oo. kanilang ginawa? So, ang sabi ngayon, partner, ba't ito nabalik? Ba't ito nabalik? Kasi, hindi daw sila makakapag-relieve base lang sa interview sa radio. Okay. Para napatunayan naman nila na hindi naman kasabot si Hepe Oo. kung meron mang anomalya. Oo. So, ibabalik mo. Paano pala kung si Hepe din, nagkamali din. Oh. Hindi din tinutukan yung mismong insidente. Mm. Oo. Oo, partner. Pero syempre, may kanya-kanya yan. Hindi naman porket na interview, partner, lumalabas na ganito, i-relieve mo na. Talagang Oo. iimbestigahan yan. Saka, ang sa akin lang, partner, okay, kung maganda yung intention mo, magpa-relieve. Pero, hindi siya trabaho ng isang senador eh. Oo. I-relieve mo to, i-relieve mo yan, i-relieve mo to. Oo. Di ba? Ang ano lang naman doon ni Senator, sa pagkakaano ko kanina, partner, intindi. Okay. Kasi kaya nga tinawag niya ng mga sinungaling to, nagsisinungaling to. Ah. Itong dalawa rito. Tatlo? Mga sinungaling din. Mm. Mga sinungaling. Kasi, ang tinatanong niya, okay, may warrant. Mm. Oo. Pero sabi nyo nga, kumbaga parang bine-verify pa ninyo kasi may nagbigay nga sa kanila ng information na nandoon yung Tao. Oh. Oo. So, nagsagawa sila ng surveillance, ng validation. Oo. Okay, sa area na yon. Okay. So, kailan ba nangyari yung pag-aaresto? Yung mismong araw na yon na wala silang dalang warrant pagkatapos nakasibilyan sila. Pwede ba silang mag-aresto sa ganong sitwasyon na ang kanilang pagpunta sa area is to validate. Okay. Now, nakita nila na nandun pala talaga. Di pwede na arestuhin. Pwede nilang arestuhin yung tao na yon. Oo. Kung may warrant silang dala, di ba? Kaso nga lang, doon sa sitwasyon na yon, wala silang dalang warrant eh. Wala silang dalang warrant because yung purpose nila is to validate only sa area kung nandoon yung target. Yan ang lumalabas sa kwento ni Senator Raffy Tulfo. Oo. Okay, doon Oo. Pero Kasi kung ganun, may pagkakamali talaga yung mga police partner doon sa tayo. ginawa. Oo. Doon tayo. Oo. Ngayon, kasi partner, kung bakit nagkainitan, Oo. Senator Raffy Tulfo, sabi ko ba nagkainitan? Hindi naman. Hindi sila nagkainitan, pero pag alis ni Senator Raffy Tulfo, makikita mo yung inis ni Senator Bato sa ginawa ni Senator Raffy Although Tulfo. yan, na-heard. Sabi, na-heard si Senator Bato. Sabi pa niya. The most insulting action Oo, nag-walk na out. ginawa. Oo. Di ba? Ng kapwa mo, senador, nakasama mo pa dito. Oo. Siya pa naman ang chairman. Oo. Oh. Bakit kasi nagkaganon, partner? Oo. Mainit na kasi, sa start pa lang nito, mainit na sa Senator Raffy Tulfo. Oo. Okay, kaya ako binibigay yung start, partner. Oo. Kasi
maiipon kasi yung, sa akin, tingin ko, naipon yung, ayoko sabing inis. Oo. Naipon kay Senator Bato yung isipan na bakit ba ganito si Senator Raffy? Para bang wala nang magandang ginawa yung mga kapulisan. Oo. Ganon yung dating partner. Pero hindi siya kumikibo. Pinakikinggan niya lang. Oo. And the problem is with Senator Raffy Tulfo, for me, as a lawyer, nakita ko kasi ganito, partner. The reason why nandiyan ang resource persons mo, hindi mo dapat ipin down. Oo. Kailangan mo yan dyan kasi gagawa ka ng batas. Okay. Hindi kailangan sabihin mo, huli ka sa, ano tayo, may kasabihan daw yun huli ka sa buslo. Parang, Based dun sa... So wala silang warrant. Yes, sir. None. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahinga sila ng untong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparilib ko. Huli ka, Balbon, sabi pa nga naman netizen. Oo. may word na gano'n, may binanggit siya kanina na para bang, huli ka. Huli ka sa pagsisinungaling mo. Ako as a lawyer, siguro pwede yan kung nasa korte ka. Oo. And you are trying to prosecute. Oo. If you're a prosecutor or a defense counsel, okay yon. Oo. Kasi makakahuli ka kung nagsisinungaling o hindi. Partner. Pero bago mo mahuli to kung nagsisinungaling o hindi, equal lang kayo dapat. Okay. Nagtatanong ka, kung cross-examination ka, partner, ganito yan Pag cross-examination ka, totoo yan, yes or no ang sagot mo. Oo. Pag cross. Pero the other counsel, yung counsel noon, pwede yang mag-redirect. Kung nahuli mo siya dito, kasi ang ganda ng tanong mo Mhm. Hindi makapag-explain yung tao kasi cross-examination ka Oo. Oo. So ang gagawin ngayon nung lawyer, nung kabila, is magre-redirect. Oo. For you to explain. Yung witness mag-explain. Oo. Bakit kasi sumama yes. Makakapag-reason out ka. Yun yung wala sa Senado. Diba? Kaya hindi mo pwede sabihin, huli ka. Oo. Nagsisinungaling ka. Oo. Bakit? Kasi, kung puro yes or no lang ang pasagot mo, wala kang mahuhuli dun basta-basta, partner. Kasi they were not given a chance to rebut. Kanina, abang ano naman partner hinahayaan naman ni Senator Raffy Tulfo na partner. Sumagot. Pero, Oo, yung kaso nga lang, nag-i-interrupt ba siya? Meron siyang mga partner, meron siyang mga napapansin na partner nagsisinungaling nga Hindi sinasabi. Judgmental ang Rod. Huwag ka muna judgmental. Hindi, yun ang kaya nga sabi mo ito. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, nagsisinungaling nga. Ikaw wag ka mag-judge. Okay, ako, Wala tayo, hindi ako mag-judge. Ayon. Tama. Ayon. Kay Senator Raffy Tulfo. Mukhang. Nagsisinungaling. Yung mga pulis. Oo. Kaya nga, tinawag nga niya, sabi pa niya mga sinungaling. Sabi Sinungaling pa ka. At itong mga, nun na sa, ride niya. Diba? Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Yan lang ba ang goal ni Senator Raffy Tulfo? Patunayan na ang mga ibang resource persons niya ay sinungaling? Kaya kailangang huli ka, Balbon? Hindi ba dapat alamin ang katotohanan na hindi pinipigilan ang mga ito na magsalita? Kailangan ng katotohanan, kailangan ng buong kwento para sa paggawa ng batas. Hindi para husgahan kung sinungaling o hindi ang mga resource persons niya. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo? Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulfo, klaruin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero Oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa sir, yung Chief Intel, walang dalang doon, pero nagbabalidate nga. Pero But meron there's a warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi Meron lang pa. nila bit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating. Chief Intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject sir. na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang Covered nila warrant. bit-bit yung papel. Yes, sir. Oh,
Klaruin mo Then, pag... walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila Alam- pumasok, sir. Sorry, Hindi sila pumasok. sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong Sorry. mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakatsinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. kasi So, yes. my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi kami, Vicente. Sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Mali. Sa susunod na video, pag-uusapan natin kung may conflict of interest ba itong ginagawa ni Senator Raffy Tulfo sa hearing na naganap na ito. In an interview the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid?